Dinispatcha ni Coach Tim ang issue sangkot ng Barangay Ginebra at si Calvin Abueva. Ayon sa kanila, wala sa isip nila ang posibilidad na maglaro si Abueva sa kanilang hanay or hanay ng Barangay Ginebra. Hindi naman umano alam ni Mike Williams ang negosasyong namagitan sa TNT Tropang 5G ni Coach Chot Reyes at Converge kung saan hawak na ng TNT si Jordan Heading habang nakatenga ang magiging aksyon ng Converge kay Mikey Williams. Malaking sweldo ni Mikey sa TNT, hindi rin umano kayang makuha sa grupo ng Converge ayon sa report. At ang tanong ng bayan, magagamit ba ng TNT Tropang 5G si Jordan Heading para sa minimithi nilang Grand Slam ngayong taon? Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan mga ka-playoffs, officially ititigil po natin ang raffle sa Nike shoes. May napili na po tayong karapat-dapat mabigyan. So mula po ngayon, antabayanan po natin ang announcement ng winner dito sa YT at sa ating TikTok account. Maraming salamat sa lahat ng nag-participate mga ka-playoffs. Pinabulaanan ni Coach Tim ang balitang kumakalat tungkol sa posibleng pagpasok ni Calvin Abueva sa grupo ng Barangay Ginebra. Ang pagkalat ng balitang papasok umano si Abueva sa Barangay Ginebra ay kasunod ng desisyon ng Magnolia na ilaglag ito sa Northport. Subalit matindi ang paninindigan ni Coach Tim sa issue. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin ang report ng Spin.ph staff sa Spin.ph. Nang tanungin tungkol sa usap-usapan sa social media nitong Miyerkules, maikli ngunit matatag ang sagot ng Grand Slam winning coach ng Ginebra. Wala sa isip namin yan, sabi ni Cone sa Spin.ph. So mga playoffs, ibig sabihin walang plano ang Barangay Ginebra na kuhanin si Calvin Abueva sa Northport. Kung matatandaan natin mga playoffs, isa si Abueva sa mga player na gustong makatawid sa Barangay Ginebra. Pero sa tingin natin parang malabong mangyari kasi nga sa pahayag na rin siguro ni Coach Tim matapos mapunta si Abueva sa Northport. Kung tutuusin, may sinusundan talaga yung mga tao sa SOCMED tungkol sa isyong yan. Unang-una, kung matatandaan natin, isa si Calvin sa mga player na kinuha ni Coach Tim para maisama sana sa hanay ng Gilas bago pa sumalang ang pambansang kupunan sa Asia Cup, di ba? Pero dahil sa technicality, hindi siya natuloy. Noong mga time na yon, sinasabi ni Coach Tim, kayang-kaya raw ni Calvin ang mangibabaw sa Asia kasi nga napaka-dynamic daw ng laro nito sa transition eh. Hanga din si Coach Tim sa depensang inilalatag ni Abueva sa bawat laban. Yan yung mga sinasabi niya nung kuhanin niya ang serbisyo ni Calvin para sa Asian Games kung saan kalaunan nakuha ng grupo ni Coach Tim ang kampyonato versus Jordan. Kaya siguro hinala ng ating mga kababayan na sumusubaybay kay Davis at Coach Tim. Pagkakataon na nila to para magsama, di ba? Pero yun na nga, dinispatcha na ni Coach Tim ang usapin eh. Wala sa isipan nila ang isyong pagpasok ni Calvin Abueva dito sa Barangay Ginebra. Kung dinispatcha ni Coach Tim ang isyu kay Calvin Abueva para sa Barangay Ginebra, tinuluyan namang ipasa ng pamunuan ng TNT Tropang 5G ang controversial na si Mikey Williams patungo sa Converge kapalit ni Jordan Heading. Tanong, alam ba ni Mikey Williams na ipapasa na siya ng grupo ni Coach Chot Reyes at Coach Jolas sa Converge habang nagaganap ang negosasyon? Tutukan natin ang mga sinabi ni Homer Sison sa kanyang report sa Spain. Ayon sa kampo ni Mikey Williams, hindi niya alam na ipinagpapalit na pala ang kanyang PBA signing rights sa Converge kapalit ni Jordan Heading at hindi rin siya nabigyan ng abiso o paunang impormasyon tungkol sa nangyayari. O so malinaw walang alam si Mikey Williams na ililipat na pala siya ng TNT Tropang 5G sa Converge kapalit ni Jordan Heading. Hindi nasabihan habang nagaganap. Nalaman na lang niya siguro matapos ang negosasyon ng dalawang ball club. Masakit, di ba? Pero ganoon nata talaga yung sistema sa rights ng isang team sa kanyang player eh. Si player ang huling makakaalam kung nasa ibang bakod na siya kinabukasan, di ba? Ang tanong, ano ang impact nito kay Mikey Williams? Actually, ang laki ng impact nito ha. Dati kasi humihingi si Mikey Williams ng increase na $2,000 sa Tropang 5G. Pero hindi na ibigay. Ayon yan sa report ni Homer Sison ha. Nung time na yon, may sweldo na umano si Mikey na 26K kada buwan. So magiging 28K sana kada buwan kung nabigyan ng 2K increase si Mikey Williams, di ba? Pero hindi nga naibigay eh. Hindi natin alam kung bakit. Tapos sinasabi rin sa report ni Homer Sison na hindi raw kayang maibigay ng Converge ang 26K kada buwan kay Mikey Williams na sinisweldo nito sa TNT Tropang 5G dati. Ibig sabihin kung ganito yung mangyayari, lugin-lugi talaga si Mikey Williams sa trade na naganap na yan. Nalugi na siya ng 2 taong mahigit dahil sa hindi nila pagkakasundo ng TNT management. Tapos ngayon, malulugi na ulit siya sa trade na naganap sa pagitan ng TNT at Converge. Sa side naman ng TNT, mas pabor sa kanila yon dahil wala na silang iisipin na sakit ng ulo, di ba? Hindi na nila iisipin kung babalik pa ba si Mikey o hindi na. Siyempre, andyan din ang posibilidad na makabalik sila sa panalo para makuha ang inaasam na Grand Slam ngayong taon. Suma total, panalo yung TNT. Talo naman si Mikey Williams.
Habang seryosong naghahabol ng Grand Slam ang TNT tropang 5G ni Coach Chot Reyes, hindi naman malinaw kung matutulungan sila ng bagong akyat na si Jordan Heading sa kanilang kampanya para sa Grand Slam. Ayon mismo kay Heading, patuloy pa rin ang kanyang rehabilitation sa kanyang back injury. Tanong, ano nga ba ang aasahan ng TNT kay Jordan Heading matapos ang trade? Tutukan natin si Jordan sa report ni Ruben Terrado sa Spain. Hindi lang ako isang beses sa isang araw nagre-rehab dinodoble ko yan. Gagawin ko ito 2 beses, minsan 3 beses sa isang araw. Anumang paraan para mas mapabilis ang pagbabalik ko sa court. Sana maibalik ko kaagad ang kondisyon at kalusugan ko para makatulong ako sa kanila sa lalong madaling panahon. Kung sa conference na to o sa susunod pa, titingnan natin. So base kay Jordan Heading mga ka-playoffs, hindi pa malinaw ang kanyang pagbabalik. Ibig sabihin, walang kasiguruhan kung magagamit siya ni Coach Chot Reyes ngayong conference para isakatuparan ng pagkuha ng Grand Slam. May iniinda pa rin siyang injury. Yan yung rason bakit hindi siya nakikita sa Converge. Nagre-rehab siya pero ayon naman sa kanya, gagawin niya ang lahat para mapabilis ang kanyang pagre-recover at makatulong sa TNT, ang bago niyang koponan. Actually, kailangan siya ng grupo ni Coach Chot. Hindi sila kikilos ng ganitong kabilis versus Mikey Williams kung hindi sila nangangailangan dyan, di ba? Sa ngayon kasi wala si Jason Castro, tapos wala din si Reynan Batak, 2 sa inaasahan niyang player ng TNT. Solid na solid sana kung hindi nawala ang 2 yan para sa kampanya nila sa Grand Slam. Pero ganun talaga hindi nila inaasahan ng injury, kaya eto na sila ngayon. Ipinamigay si Mikey Williams kapalit ni Jordan Heading. Kung titingnan mo namang mabuti, hindi talo ang TNT sa deal versus Converge. Malakas din kasi si Jordan Heading In fact, isa siya sa mga hinihiling ng ilan nating kababayan na maihabol sana ni Coach Tim sa grupo ng Gilas. Pero hindi pa nangyayari sa kasalukuyan yan. At posibleng hindi talaga mangyari kasi nga may injury si Jordan Heading sa ngayon. So guys, maraming salamat.